Alam nyo, hindi ba kayo natutuwa na tayo ay nakatira sa isang bansa that the gospel is open, Christians are free to worship God? Kasi sa ibang bansa, okay, ang Kristyanismo ay underground, ang pagbabasa ng Bible ay talagang halos imposible because walang supply ng Bible. Sa ibang bansa, kinakailangan magtago ang 2-3 mananampalataya para makapanalangin at makapagpuri sa Panginoon. But tayo mga Kristiyano dito sa Pilipinas, we are so thankful to God, we are so privileged that mayroon pong tayo po ay malayang-malayang nagpupuri, sumasamba sa Panginoon. Amen? Andiyan ho ba kayo? At kung ang ibang bansa, ang ibang mga Kristiyano sa mga bansang pinagbabawal ang ganitong pagtitipon, ay talagang mainit at talagang puspusang nagnanasa na maranasan ang kalayaan ng pagsamba. Mga kapatid, let us be grateful to God. Huwag nating sayangin ang kalayaang to. At nais kong sabihin sa inyo, to whom much is given, much is required. Ang ibig sabihin, mas malaki ang inaasahan ng Diyos sa atin. Commitment, passion, okay, sacrifice, sapagkat tayo ay nabubuhay sa isang bansa na ang ebanghelyo, ang pagsamba, ang pananambahang katulad po nito ay malayang-malaya. Pakisabi sa inyong katabi, huwag mong kakaligtaan ang pagtitipon para sa Panginoon. Alright? So tayo po ay magpapatuloy. The first Sunday of this year, I started to preach a series study about the kingdom of God. Sapagkat patuloy kong sinasabi sa inyo that the kingdom of God is the central theme of Jesus' preaching and teaching. Kung ito ang central theme, ang ibig lang sabihin nito, ang pinakamahalagang mensahe na kinakailangang marinig, matutunan at maranasan ng sangkatauhan ay walang iba patungkol sa paghahari ng Diyos. The first message that Christ gave to humanity is, repent, for the kingdom of God has arrived. Magbago na kayo ng pag-iisip sapagkat ang paghahari ng Diyos ay dumating na. At nais ng Panginoon na ang paghahari niya sa ating buhay ay ating maranasan, hindi sa kabilang buhay, kundi habang tayo ay nabubuhay sa mundong ibabaw. You see, religion tells us that man can only experience the kingdom of God sa sandali na siya po ay namatay na at kung siya'y pinalad, siya'y nasa langit. Only those who will go to heaven will receive or will experience the kingdom of God. And that is inaccurate. That is wrong. Because when the Lord Jesus Christ taught His disciple, pray in this manner, Ama namin, sumasalangit, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo dito sa lupa para ng sa langit. So, God, through the Lord Jesus Christ, wants men to experience the kingdom of God, not only in heaven, but starting here on earth. And the only way for you and me, for men to experience how God rules, that's the kingdom of God, the government of God that come to your life, the only way for us to experience that government is when we receive Christ, who is the King of God's kingdom, and allow Him to rule and reign in our lives. Nagkakaintindihan tayo? Now, marami na sa atin para makatiyak every time na ako ay nananalangin ng pagpapatanggap kay Kristo, sumasabay kayo, maraming beses na para makatiyak. Ang binibigyan ko ngayon ng pansin ay, ano ba yung initial evidence? Ano ba yung mga pangunahing palatandaan, ebidensya? Okay? Para matiyak nyo na kayo ay pinaghaharian ng Diyos. It is not enough for us to say that we're saved. It is not enough for us to say that we receive Christ as our Lord and Savior. It's not enough for us to say that the kingdom of God has come in my life.
But we must be sure. How? By having these evidences. Itong mga ebidensyang ito. Now, ano-ano ba yung mga ebidensya na nauna nating napag-aralan na? The initial evidence in the life of a person na pinag-aarian ng Diyos dito sa lupa, nagkaroon na siya ng desire, pagnanasa na ma-please, mapaligaya ang Diyos. Pag wala si Kristo at hindi ka pinag-aarian ni Kristo, kapatid, yung desire to please God ay last priority natin. Ang prioridad po natin yung gusto ng ating laman. Ang prioridad natin ay yung magpapaligaya sa atin. Wala doon sa ating isip, wala sa ating puso na unahin na mapaligaya natin ang Diyos. You know why? Because the kingdom of God has not yet arrived. But the moment the kingdom has come to you, this is the first thing. This is the initial evidence that the kingdom has come. The desire to please God. Second, that desire will lead us to partake His divine nature. Ang sabi ng Bible, if any man is in Christ, he is a new creation. Okay? Siguradong mayroong pagbabago. Mayroong magiging pagbabago sapagkat the desire to please God will lead you what? To partake of His divine nature. What is divine nature? Ito yung kalikasan ng Diyos. Ano ba ang Diyos? Sino ba ang Diyos? Ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay perpekto, ang Diyos ay matuwid. So all of these things that describe who God is, as we continue to receive the Word, believe the Word, we are partaking of His divine nature, at makikita po natin, makikita ng mga to sa paligid natin na tayo ay nababago rin. Nawawala yung lumang pagkatao at yung bagong pagkatao ayon sa wangis ni Kristo, tiyak na mangyayari sa atin. God is changing us from glory to glory because habang kayo'y nakikinig, you are partaking of His Word. Ang sabi ng Bible, and the Word becomes flesh. Yung salita ng Diyos na patuloy nating pinakikinggan, ang siyang nagiging dahilan, nagdadala ng bagong kalikasan, kaya mayroong pagbabagong nangyayari sa buhay ng isang tao. Pangatlo, when the kingdom of God has come into your life, you will receive the power, you will possess the power to prevail over sinful practices. Sabi ng Bible, he that is born of God will not continue on sinning. Siya na naipanganak na muli. Siya na pinag-aarian ng Diyos. Bagamat hindi pa siya perpekto, dahil po mayroon siyang pagnanasang ma-please God, yung desire na yon ang siyang magbibigay sa kanya ng lakas upang mapagtagumpayan niya yung mga sinful practices na kinasanayan niya na nung hindi niya pa tinatanggap ang Panginoon. Kaya po, sa mga taong nung tanggapin si Kristo ay nagkaedad na, may edad na, medyo mas mahirap para sa kanila kasi po, grabe yung ugat ng sinful practices sa kanilang buhay. Okay? At it takes time. Bakit nagtatagal? Dahil nagre-resist ang kanilang laman, nagre-resist ang kanilang isipan, kasi hindi ganun kadaling mag-yield, i-give up ang mga kinamulatang mga practices, okay, ng kasalanan nung wala pa tayo kay Kristo. Yung bisyo ng pag-iinom, yung bisyo ng droga, yung bisyo ng pambabayo, panlalaki, any sinful practices, okay? I want you to understand this, that if you will just allow the rulership of God, the kingdom of God to operate in you, you will possess the power to prevail over sinful practices. Number 4, when the kingdom of God has come to you, it will demonstrate ongoing change and transformation. Sabi ng Panginoon, be perfect, for your Father in heaven is
perfect. Hindi po tayo utusan ng Diyos, okay, na hindi natin makakaya. Okay? Nung mayroong babaeng nahuli sa akto ng pangangalunya, at ang sabi ng mga tao, Master, ano ang dapat gawin sa babaeng to? Ang sabi ng Panginoon sa mga taong nag-aakusa, sino man sa inyo ang walang kasalanan, maunang bumato. Mula sa matanda hanggang sa huling kabataan, isa-isang nawala. At nung ang matira, yung babaeng nahuli sa pakikiapido pangangalunya, ano ang sabi niya sa babaeng yon? Go and sin no more. Go and sin no more. Ibig sabihin, kaya inutusan ng Diyos yung babaeng yun, humayo ka at huwag ka na magkakasalang muli. Ang ibig lang sabihin at gusto kong pakita sa atin ng Panginoon, na kung talagang gugustuhin natin, hindi magtatagumpay ang kasalanan sa ating buhay. Kaya maraming tao, maski Kristiyano na sa matagal ng panahon, hindi makawala sa kasalanan kasi ayaw nilang bitawan. Today, God is saying to you, go and sin no more. Go and sin no more. Desisyonan nyo, pangatawanan nyo, magpatuloy tayo. And I tell you, hallelujah, the glory of God will be seen in you sapagkat gagawin niya. Anuman ang sinimulan niya, ang sabi ng Bible, tatapusin niya. Sinimulan niyang iligtas ang ating buhay, sinimulan niyang baguhin ang ating buhay, naniniwala ako, tatapusin niya ang pagbabagong yan. And surely, through the kingdom of God, it will cause you to demonstrate ongoing change and transformation. You will become what? Consistent in your spiritual growth. You will become passionate in pursuing God's purpose and calling. Okay? At ito yata yung huling tinalakay ko sa inyo nakaraang Sunday. You will what? Live a stumble-free life. Na hindi ka basta-basta pinanghihinaan ng loob o hindi ka basta-basta natitisod sa mga salitang nakaka-offend sa iyo, sa mga aksyon ng tao, okay, na kung saan ay nagdi-discourage sa iyo. If you really want not to be stumbled, even if sa pangangaral katulad nito, parang ikaw ang pinatatamaan, mga kapatid, I want you to understand this. Only when you allow the rulership of God. Kung patuloy nating i-allow ang paghahari ng Diyos sa ating buhay, doon lang tayo magkakaroon ng lakas at kakayahang mabuhay ng hindi natitisod. Bakit mayroong mga tao on and off kay Lord? Bakit may mga tao a-attend ngayon, pag nakarinig ng masakit na salita, biglang mawawala, magpapakita after 2 months, 3 months, or the worst is, lalapit, magpapatawag sa pastor kung naghihingalo na. You know why? Kasi sila'y natisod. Hindi nila nagustuhan yung mga pangangaral at mga salita na nakaka-offend sa kanila. Madalas kong sabihin to sa aking mga pangangaral, kung na-offend ka sa pangangaral, sa mga salitang naririnig mo, magpasalamat ka. Bakit? That offense is giving you a chance to decide right. Okay? Ibig sabihin, hindi ka manhid. Ibig sabihin, binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos, ng pagkakataon. Ang kailangan mo lang tumugon ng tama. Sa bawat pagtugon ng tama, ano ang nangyayari? Lumalakas ang iyong tuhod. Lumalakas ang kakayahan mo na i-handle ang anumang mga offense na dumarating sa iyo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Offense that gives you a chance to think and decide right. Hello? Minsan noon, nangaral ako doon pa sa dati nating church. Sabi ko, bakit may mga Kristiyano parang mga bilasang isda? The context is, darating sa church para sumamba sa Panginoon. Sa simula pa lang ng pagsamba, wala nang gana, wala nang buhay, parang bilasang isda. Hindi naman siya ang pinariringgan ko. The preaching is for everybody, pero tinamaan siya. At dahil doon, umalis na sa simbahan.
at hindi na nagpakita. The Bible says, all scripture is God-breathed, it's profitable for teaching, rebuking, correcting, and training. If I am your pastor, and I'm a good pastor, I will continue to offend you by teaching you the Word of God, by teaching you the truth. Because the Bible says, you shall know the truth, but the truth will set you free. Most of the time, truth hurts. Ang katotohanan ay masakit. Ang katotohanan ay nagre-rebuke. Ang katotohanan ay nagko-correct. Ang katotohanan ay nagtitrain. So magpasalamat ka kung ang pangangaral ng salita ng Diyos na dumarating sa iyo, tinatamaan ka. Ibig sabihin, God is at work and God is giving you a chance to work out what God is working in you so that you will become perfect in the sight of God. Naalala ko po, mga kapatid, palapakan natin ng Panginoon. Naalala ko po, na ako po'y putulan ng kamay dahil ako'y na-aksidente. Naalala ko po ang eksenang ito habang nawawala na yung tama ng anesthesia. Naulinigan ko ang aking ina at yung doktor ko nag-uusap. Okay? Nung magmulat ako, kausap ng nanay ko yung doktor. Di ko makakalimutan ng pangalan ng aking doktor, isa siyang Muslim, Dr. Munyaskik. At nung magmulat ako ng mga mata, ang sabi ko sa kanya, Doc, salamat po. Kaya, maaga pa sa aking buhay, I know what it means to be grateful. Saan ka nakakita? Pinutulang ka na ng kamay. Nasaktan ka na. Binayaran mo ba yung pumutol ng kamay mo? Pagkatapos, sinabi mo ba, Doc, salamat. Kung ganyan lang sana ugali ng maraming Kristiyano habang nangangaral at tinatamaan, pagkatapos ng pangangaral, tinamaan ka, nasaktan ka, nag-decide ka ng tama, nilapitan mo yung nangaral, sinabi mo, Pastor, salamat. Yan po ang ugali na kinakailangan ng bawat mananampalataya upang maging malakasa at matutong mabuhay na hindi na tayo natitisod. Hindi ka na matitisod. Bakit? You know how to respond right. Hanggat hindi ka perpekto, hanggat hindi ako perpekto, hanggat hindi tayo perpekto, expect that God will continue to cause offense every time you listen to the Word of God. Amen? Dati ho, ang aking paniniwala, that prayer changes people. Now I realize, inaccurate yun. Kasi marami ho akong taong ipinanalangin, kaibigan, kamag-anak, kakilala, ipinanalangin baguhin ng Panginoon. Hanggang sa sila'y nangamatay, hindi ho nagbago. Sino sa inyo rito makakapagpatotoo? Lahat ng ipinanalangin nyo na magbago, lahat sila nagbago. So, Lord, bakit? Pinanalangin ko naman. Pero bakit namatay nang hindi nagbabago? You know why? I'm not against prayer. Madalas mo sabihin that prayer is the breath of a Christian. Ang panalangin, katulad yan ng hininga ng isang Kristiyano. Pag ang isang Kristiyano hindi na nananalangin, hindi na siya humihinga. So that's how important prayer is to me. I need to pray because praying is an indication that I am spiritually alive. If I'm not praying, delikado yun. But the point is, your prayer is good, but until and unless the person you are praying will not decide right, he will not be changed. Therefore, a person will change if he decides. When he decides right, the change is for the better. But when he decides wrong, the change is worst. Either way, he must decide before change comes. But for a person to decide, he must be offended first. He must be disturbed. Kinakailangan may pumukaw sa kanyang damdamin. Kadalasan kinakailangan masaktan muna para ikaw ay bumalik sa iyong katinuan. You remember the prodigal son? Yung prodigal son, lumayo sa kanyang pamilya.
Ang ganda ng kalagayan niya sa pamilya niya. Sabi niya sa kanyang tatay, "Tay, ibigay mo na sa akin yung aking mana." That is disrespectful sapagkat in the natural, hindi mo pwedeng kunin ang mana mo. Ang mana ay binibigay lang pag namatay na ang magbibigay ng mana. So ang tagapagmana, maghihintay lang siya. Pero itong anak na to, napaka-disrespectful sapagkat sabi niya, ibigay mo na sa akin ang aking mana. Kulang na lang sabihin, ang tagal mong mamatay. Bakit hindi ka pa mamatay para maranasan ko, matanggap ko ang aking mana? Yun ang ibig sabihin nun. Na walang nagawa ang ama, ang mga magulang walang nagagawa pagpasaway ang anak. Amen? Amen? But, thank God, because whatever actions na ginagawa ng mga tao, hindi man tayo matuto sa pamamagitan ng salita ng Diyos at banal na Espiritu Santo. Ang huling instrumento para matuto tayo at magbago tayo ay yung consequence ng ating maling desisyon sa buhay. Lumaya siya at ang sabi ng Bible na masukan. Dahil naubos na yung mana niya para mabuhay na masukan, hanggang sa dumating sa punto na ang kinakain niya ay yung pagkain na ng baboy na kanyang inaalagaan. And then sabi ng Bible, he came to his senses. He came to his senses. Bumalik siya sa tamang katinuan. Papaano dumating na ang prodigal son ay bumalik sa tamang katinuan? Nung nararanasan niya na ang hirap ng buhay. Nung nararanasan niya yung consequence ng kanyang paghiwalay, paglayas sa kanilang tahanan. Ang sabi ng Bible, mabuti pa sa bahay ng aking ama, ang kanyang mga alipin ay mayroong kinakaing masasarap. Samantalang ako, ang kinakain ko ay pagkain na ng baboy. He came to his sense. Human nature, ang tao, pag nabubuhay sa kasalanan, as long as he continue to enjoy the pleasure of sin, hindi yan babalik sa katinuan. Kaya nga, mayroong mga sitwasyon na kung saan dumarating sa atin na tayo ay kakalabitin ng Panginoon. Ipapasok tayo sa isang sitwasyon na, bakit ako'y nandito? Maaring ginawa mo o hindi? Nagtatanong tayo, wala naman akong masamang ginawa. Bakit ako nandito sa ganitong kalagayan? Well, I just want you to understand this. Kinukuha lang ng Panginoon ang iyong atensyon. Kinukuha lang ng Panginoon. Hallelujah! Ang iyong puso't isipan kasi maaring sa ganda ng nangyayari sa iyong buhay o sa sarap ng kasalanang patuloy na ginagawa ng tao, hindi tayo magbigay ng prioridad sa Kanya, hindi tayo magbigay ng panahon sa Kanya. And so God will allow this kind of situation upang saan? Mapukaw ang ating damdamin. Hello? Ang iba, masaktan dahil sa consequence ng kanyang kasalanan. Purihin ang Diyos kung tutugon po tayo ng tama sa mga consequence na ito. Sa bawat pagtugon, tumitibay po ang ating tuhod, tumitibay ang ating spiritual muscle, hanggang dumating sa punto, every time na makakarinig ng salita ng Diyos, mga pangangaral, tinatamaan ka, ang lagi mong tugon sa Kanya, be it unto me, Lord, according to your word. Tama ka, mali ako, nagsisisi ako. Hallelujah, congratulations. You are entering a dimension of life where you will never be stumbled. Amen? Living a stumble-free life. Now, the moment God has given you that quality of life, hindi ka na basta-basta natitisod. Kasi alam mo kung paano mag-react. Alam mo kung paano tumugon ng tama. You will enter, ito ang gusto ko rito, you will enter a dimension of kingdom living. You will enter a dimension of kingdom living. Ang ibig sabihin niyan, maski nandito ka pa sa mundo, maski dito ka pa sa mundo, papasok ka sa isang uri ng mundo, sa daigdig na ito, na sa mundong yan, ang paghahari ng Diyos ang magiging day-to-day reality sa buhay mo. Ano ibig sabihin nito? Alam niyo ba, tayo ay nabubuhay sa isang mundo
o daigdig na ang pangalan ay earth. Right? But Jesus said to His disciple, "Go into all the world." Now, ilan ba ang mundo? Ha? Ilan ang mundo? Bakit sinabi ng Panginoon sa mga disciple in the book of Mark, "Go into all"? So pag sinabing all, more than one. Nagkamali ba ang nagsulat ng Bible? No. Ang ibig lang sabihin nito, sa mundong ating ginagalawan ngayon, may iba't ibang mundo. At sa bawat mundong ito, bawat mundo ay nag-iimpluwensya sa kung papaano ka mag-iisip, magsasalita, mabubuhay sa isang partikular na mundo na yung ginagalawan. Halimbawa, there is what we call the world of entertainment. Hello? In the world of entertainment, media, showbiz entertainment, iba ang pananaw, iba ugali, iba yung environment ng mga taong nakatira rito. Malinaw? It's a different world. Mayroong tinatawag na world of business. Iba rin ang mundo sa world of business. Karamihan po ng mga taong nakatira sa world of business, ang nasa isipin niya na ay figure, pera, pagkakakitaan. Mayroon din namang tinatawag na world of politics. Ang world of politics, ang mga nakatira dito, sa mundong ito, walang ibang iniisip kundi politika. Ang iba, sabi nila, gusto kong maglingkod. Maaring sa simula, magandang motibo, pero pag nakapasok na sa sistema ng politika, corrupted na rin sila ng sistema ng korupsyon sa politika. Nagkakaintindihan ho ba tayo? Mayroon ding tinatawag na world of the academe or education. So, we are living in one planet called Earth, but in this planet, there are so many different worlds. In the same way, there is what they call the world of religion. A spiritual world, but the word of religion, katulad po natin ngayon, narito, nakikinig kayo, nakaupo kayo, ano ang ginagawa ko at ano nangyayari sa inyo? As I preach the word, pinupukaw ko yung spiritual consciousness nyo, yung awareness nyo, so that you will be able to live in a spiritual dimension while living on earth. Now, I want you to understand this, even if we as believers of Christ, hindi lahat tayo ay nabubuhay sa parehong mundo, parehong dimension. Kaya nga, kung mapupunan nyo, hindi lahat ng mananampalataya may pare-parehong patotoo. Hindi lahat ng mananampalataya may pare-parehong karanasan. Mayroong mga mananampalataya na maski matagal na sa pananampalataya, walang pinagkaiba ang buhay sa hindi mananampalataya. You know why? Because they are living where? In a natural world. Samantalang as a believer, I want you to understand that there is a higher world than the natural. It is called spiritual world. Andyan ho ba kayo? And the moment you enter this spiritual world, I call it kingdom dimension, then you will be able to live your life here in the natural world, and at the same time, you will experience interacting with God, with angels, in a higher world called what? Kingdom dimension. Ako'y nakatayo sa inyong harapan, nakatayo dito sa stage na ito. This is the dimension na kinatayuan ko.
Sa dimension ito, ang nakikita ko ay yung 4 na sulok lang ng theater na ito. Pag tinanong niyo ako, Pastor, ano nakikita mo sa harapan niyo? Ang nakikita ko sa harapan ko ay mayroong camera nakatutok sa akin. Sa ibabaw ng nakatutok sa camera ay mayroong TV, monitor. Sa kanan mo, Pastor, ano nakikita mo? Mayroon akong nakikitang spotlight, ganun din. So, ang sasabihin ko sa inyo, yung nakikita ko in the natural, at ipaglalaban ko yan. Hindi nyo pwede sabihin, mali ka sa nakikita mo, Pastor. Hindi mo ko pwedeng sabihin, mali ako. Kasi yan ang talagang nakikita ko. What if, lumipat ako ng dimension, tumayo ako sa mas mataas sa dimension, sa ibabaw ng building na ito. Pag tinanong nyo ko, Pastor, ano ang nakikita nyo? Mayroon akong nakikita sa harapan ko. Maraming building. Condominium yata to, pangalan ay Azur o Azure ba yun? Tama? Tingin mo yan ang makikita mo pag nasa taas ka? Sa likuran mo, ano ang nakikita mo? May nakita rin akong condominium. SMDC. Tama ba yun? Opposite. Ngayon, kung yung nakatayo rito, halimbawa si John dito nakatayo, John, ano nakikita mo? Yung cameraman at saka yung monitor. Tama ba siya? Kung ako nakatayo sa taas, tinanong niyo ko, Pastor, ano nakita mo? Yung Azur. Tama ba ang sinabi ko? Pero magkaiba ba kami na nakita? Magkaiba. Parehong tama. Pero magkaiba. Ngayon, maski magkaiba kami, paglalaban namin ng patayan yon. Kasi yung totoong nakikita namin. Pero yung pagkakaiba ay resulta ng pagkakaiba namin ang tinatayuan. Kapatid, I want you to understand this. Hindi lahat ng Kristiyano ay nakatira sa isang dimension. Mayroong mga Kristiyanong nasa natural lang. Kaya ang nakikita, puro natural. Pero kung ikaw ay isang Kristiyano na magpapatuloy sa paglago, hanggang dumating sa punto na hindi ka na natitisod, ang sabi ng Bible, you will enter a dimension of kingdom living while living here on earth. I'll read you the scripture. Sabi rito, sa ganitong paraan, kayo'y malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon. Sino kausap rito ni Pedro? Mga mananampalataya. Anong klaseng mananampalataya? Mananampalatayang buhay o mananampalatayang patay? Buhay. Itong mga mananampalatayang buhay, saan sila nakatira nung araw? Sa daigdig, sa mundo. Pero sabi niya, maski nandito pa rin kayo sa mundo, as you continue to grow, as you continue to demonstrate this initial evidence of being ruled by the kingdom of God, you will enter into a dimension, papasok ka sa isang klase ng mundo na kung saan masyadong malawak ang entrada para saan makapasok ka at makapamuhay ka sa paghahari ng Diyos dito sa lupa para ng nasa langit. Bakit maraming tao? Pag marami ng sakit karamdaman, pag marami ng kamiserablehang nararanasan, ang kanilang hugot sa buhay, Lord, kunin mo na lang ako. Di ba? Bakit tayo pag may kamag-anak tayo, kaibigan na kung saan ay miserable ang buhay, lalo't wala ng pag-asa, pero ang tagal mamatay, sa loob natin is, sana Lord, kunin mo na lang siya. Bakit parang, Lord, kunin mo na lang? Kasi ang konsepto natin ay, pag ang tao namatay at napunta sa langit, ang langit ay isang lugar na walang sakit, walang karamdaman, walang kahirapan, pawang kaginawahan. That's the concept of heaven.
Tama ba? Kaya pag hindi mo nararanasan yung mabuhay sa konsepto ng langit, dito sa lupa, doon na lang tayo. But the challenge of God for us is what? Let your kingdom come on earth as it is in heaven. You remember Psalm 23? The Lord is my shepherd. I shall not want. Kung kayo ba ay nasa langit, may pangangailangan pa kayo? Wala na. Kaya lang, sa ating malalakas, mga bata pa, maski ang langit ay lugar na hindi ka na mangangailangan, parang ayaw pa nating pumunta. You know why? Ha? Kasi hindi ka tiyak eh. Kung hindi ka tiyak sa destiny mo, takot ka. Si Pablo, ibang klase, sabi niya, hindi ko alam ang gusto ko eh. For to me to live is Christ, and to die is gain. Hindi ako makapamili. Walang problema sa akin kung ano mangyari. Kung ako ay mamatay, pakinabang. Pero kung ako ay mabubuhay ako kay Kristo. Kaya hindi ko malaman kung ano ang pipiliin ko. So, mayroong estado ng buhay na halos hindi ka na makapamili. Let your will be done na lang, Lord. Kasi mabuhay o mamatay, it doesn't matter to you. If heaven is a place na hindi ka na mangangailangan, don't you think it is possible for us to experience life on earth na hindi ka mangangailangan? Posible o hindi? Psalm 23, the Lord is my shepherd. I shall not want. Hindi ko sinasabing hindi ka na magkaka-problema rito. Ang punto, kung sa mundong ito, totohanan mong ginawa si Kristo na maging pastol ng kaluluwa mo, don't you know that there is a state of life on earth? Mayroong estado sa buhay dito sa mundo na naghihintay sa isang totoong Kristiyano na habang nabubuhay ka sa mundong ito, hindi ka na mangangailangan. Hindi niyo ko narinig. Makinig kayo. There is a state of life, a condition of life on earth that when you enter into this dimension, hindi ka na mangangailangan. The Lord is my shepherd. I shall not want. Ang ibig lang sabihin niyan, may problema, pwede tayong maranasan. Pero sa bawat problema, hindi ka mangangailangan because on or before time na kailangan mo sa problemang yan, God will provide. Kailan mangyayari yon? Paano mo mararanasan na isang estado ng buhay sa mundong ito bilang Kristiyano na sa bawat sitwasyon, sa bawat hamon, hindi ka na mangailangan? How and when? When you make the Lord, Jesus, your Lord, your shepherd. The Lord is my shepherd. Living in kingdom dimension require the embracing of the Lordship of Christ. Ulitin ko to enter and live in kingdom dimension while living on earth so that hindi ka na mangangailangan pa. Kung mayroong mga sitwasyon na nangangailangan ka, you will never have a problem with it because God on or before time it will be given to you. Mga kapatid, I want you to understand this. The only way for you and me to enter into this dimension is what? Embrace the Lordship of Christ. Na paano nyo embrace ang Lordship of Christ? Sabi ng Bible, many will come to me in that day. Lord, Lord, have I not prophesied in your name? Nagpagaling kami ng may sakit at karamdaman. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, away from me, you doers of iniquities. Marami raw, mga tao dito sa mundo, tumatawag sa Panginoon, Panginoon, Panginoon. And yet, they're not doing the will of God.
If you want to enter in kingdom dimension, embrace the Lordship of Christ. Embracing the Lordship of Christ means be committed to know the will of God, be committed to do the will of God until 100% of the will of God ay hindi lang natin alam, kundi atin nang sinasagawa. And I tell you, makikita ang difference, ang quality ng buhay ng isang mananampalataya na yung Lordship of Christ ay ini-embrace niya. How? By the quality of life na kanyang pinamumuhay dito sa mundo. Makikita mo sa kanyang buhay, sa kanyang patotoo, para siyang nabubuhay sa langit dito sa lupa. Mangyari ang kalooban mo. Dumating ang paghahari mo dito sa lupa para nang nasa langit. Pakisabi sa inyo mga katabi, huwag kang magmadaling umuwi sa langit. Kasi, kung payagan ka ni Lord ngayon, gusto mo? Gusto mo? Lord, I want to enter in kingdom dimension. You don't need to die. It's a dimension. It's a higher quality of living. Yun ang ibig sabihin yan. Entering a dimension of kingdom living. Pwede kang pumasok sa isang kalidad ng buhay. Okay? Dito sa mundo. Pag nakapasok ka sa dimension na to, the economy of heaven will back you up. That's why even if the world is in crisis, you are not living according to the economy of this world. You are living in the pocket of Jehovah. You are living in the bounty of the kingdom. Pag may crisis, may pandemic, ang sabi ng mundo, mahirap mabuhay. But if you learn to enter and live into this dimension, even in the midst of pandemic and crisis, you will not be affected by crisis of life. You will not be affected by the difficulties of life. Hallelujah! 61 years na ako kay Lord. Ang buhay ko sa mundo. But for the past 3 years of pandemic, di pa kasi tapos yan eh. Lahat ng mga pagpapalang naranasan ko for the past 58 years is not comparable to the last 3 years of pandemic. Maski ako, maski sino na nakakilala sa akin, mahirap unawain kung papaano dumating ang pagpapalang to. Kahapon, galing ako sa Santa Teresita, Batangas, namigay po kami ng ayuda sa mga pastor. Nagsalita yung mayor. Ang ganda niyang kanyang tanong, mayroon bang pagkakaiba ang swerte sa himala? Unbeliever. Ang tanong niya, mayroon bang pagkakaiba ang swerte sa himala? Kayo, kung tatanungin ko, may pagkakaiba o wala? Taas ang kamay ng nagsasabing mayroong pagkakaiba. Taas. Taas ang kamay ng nagsasabing walang pagkakaiba. Taas. Taas ang kamay ng walang sinabi. Sabi niya, ang swerte, may papaliwanag mo. Ang himala, hindi mo kayang ipaliwanag. Palapakan natin ng Panginoon. When you live in kingdom dimension, hindi mo kayang ipaliwanag ang mga nangyayari sa inyo. Hindi mo alam kung papaano nangyari. You know why? It's because it's a miracle. Tingnan niyo to. Sa ganitong paraan, kayo'y malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo.
Peter is saying to us, you will enter into a dimension, okay, where the kingdom, the blessing and the favor of the kingdom will come to you. Sabi rito, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. So, of course, God is telling it to the nation of Israel. Ang requirement niya, kung gusto nyong maranasan ang mga bagay na maluwalhati at dakila, makinig kayo, sumunod kayo. Obedience is what will bring you into that kingdom dimension. Don't think that it's your education. Don't think that it's your connection. Don't think that it's your money. Diskarte ang magdadala sa inyo sa kaluwalhatian at sa tagumpay. I still believe in the old-fashioned way of being successful and prosperous. Joshua 1:8. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you will do carefully everything written in it. Then you'll become what? Successful and prosperous. Education is important, but that will not guarantee success and prosperity. Connection can give you benefits, but hindi rin ito magbibigay ng guarantee. What will guarantee your success and prosperity is what? Do not let this book of the law depart from your mouth, the word of God. Meditate on it day and night, so that you'll do carefully everything written in it. Then you'll become successful and prosperous. I'm teaching you the word because this is the surest way. If you're going to listen and believe, apply it, this is the surest way to enter and live in kingdom dimension. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanya mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. So the condition is what? Obedience. You want to live in kingdom dimension? Explicit obedience is the condition. Ano-ano yung mga naghihintay na pagpapala sa inyo? Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Whether you're living in the province or in the city, it doesn't matter. Marami mga tao, lalo na pag ang probinsya nyo ay isolated, walang progress, iniisip nyo, kung hindi man sa ibang bansa, punta sa Manila. Bakit? Kasi malakas ang oportunidad na pag nasa Manila ka o sa ibang bansa ka, yayaman ka. Ang sabi rito, pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo sa ng maraming anak. Masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. So the blessing will not only limited in a geographical area. Walang pakialaman Diyos kung ikay nandun sa bukid o nasa syudad. Kasama sa pagpapala ay magkakaroon ka ng maraming anak, mga anak na matatagumpay. Marami kang ang anak, pero lahat ng anak mo sa'yo nakatira. Sa'yo umaasa. Dati kayo mag-asawa lang at 3 anak. Hanggang maging 5, 7. Pero hanggang lumaki mga anak mo, nandun pa rin sa'yo. Nagkaasawa na, nagkaroon na ng apo, pati mga apo, nandun pa rin sa'yo. Kasama sa pagpapalay, maraming anak. Anong klaseng anak? Masaganang mga anak. Maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain, at maraming alagang hayop. Ang hayop during that time ay ang siyang nagsasabi kung ang isang tao ay mayaman o hindi. Pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inaning butil
at ang mga pagkaing nagmumula roon. Imbakan, meaning storehouses. Sa ating panahon, yung bank account mo, maraming pondo. Palagi ko, marami sa itin dito, almost all of us have bank account. Hello? Wala nga lang pondo. Kasama ho sa pangakong pagpapala ng Diyos kung tayo po ay magiging masunurin, ano yun? Pagpapalain ang imbakan, storehouses, bodega ng ating mga pagpapala. Ano ba? Pagpapalain ninya't kayo sa lahat ng inyong gagawin. Lahat ng inyong gagawin. Trabaho, negosyo, lahat ng inyong gagawin. Paninda, lahat ng inyong gimmick, lahat ng inyong racket, as long as legal, pagpapalain ito ng Panginoon. Kung may mga kaaway kang, sabi dito, ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Hallelujah! Alam nyo, habang pinagpapala ka, maraming mga inggitero. At ito mga inggitering to, ito ang kadalasan nagmamarites at nagmamarikar sa inyo. Minamarites yung mga bagay na mali, sinisiraan ka. Ang sabi ng Bible, ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa iyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Hallelujah! Ano pa? Pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Hello? Hindi mo kinakailangan umalis. Hindi mo kinakailangan mag-abroad. God is able to bless you in the land that God has given you. Alala ko, nung kami nagsisimula mag-asawa, sobrang hirap ng buhay. Sabi ng misis ko, Dad, may oportunidad sa Taiwan, factory worker. Payagan mo ako. Sabi ko sa misis ko, kaya tayong buhay ng Diyos dito sa Pilipinas. Mabuti na lang, sapagkat nakinig ang misis ko. Ang laki ng tsansa na kung siya'y pinayagan ko, katulad ng maraming pamilya na nagkahiwalay ang mag-asawa dahil po sa tagal at layo ng distansya. Alam naman natin, it's already public knowledge, mas malaki ang porsyentong nasira ang pamilya kaysa umunlad ang pamilya. Sabi ng Bible, kaya tayong pagpalain ng Panginoon sa lupain na binigay sa atin ng Panginoon. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa Kanya kung susundin ninyo at tutuparin ang Kanyang mga tuntunin. Nakikita po ba ninyo yung kondisyon? Simple lang, di ba? Makinig at sumunod, gawin ang pinag-uutos. Yun lang naman eh. Ang problema natin, kung ano-anong ginagawa natin, ayaw makinig, at pag hindi ka nakinig, hindi mo magagawa ang ipinag-uutos ng Panginoon. It is impossible for a person to do the will of God if he is ignorant of the will of God. So, ang requirement, essential for you to know is what? Search the Scripture. Listen to the preaching of the gospel. This is how important our Sunday worship gathering. Huwag ninyong kakaligtaan ng pagtitipong katulad dito, sapagkat dito nakakarinig kayo ng pangangaral, dito natututunan ninyo ang kalooban ng Diyos, dahil kung kayo lang ang magbabasa, if you behave like a sheep, the Bible says, my sheep hears my voice. And most of the time, the sheep learn to know the will of God by listening to the voice of their shepherd or pastor. Pakisabi mo sa katabi mo, huwag kang mawawala tuwing linggo. Kailangan natin to. Obedience, yun lang. Ano ba? Sa ganoon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan at matatakot sila sa inyo, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay pagdating ninyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo.
Pararamihin niya ang inyong mga anak at mga hayop at pasasaganain ang ani ng inyong bukirin. You see, God wants to make a distinction. Nung araw, ang pagkakaalam ko, ang lahat ng tao anak ng Diyos. Then I realize, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Ang katotohanan, ang lahat ng tao nilalang ng Diyos. Hello? Subalit, sabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His only. Isa lang ang anak ng Diyos, si Jesus. Pero ang sabi ng Bible, but as many as received Jesus, He gave the right to become children of God. Yung mga taong nilikha ng Diyos, posibleng maging anak ng Diyos kung tatanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Naging malinaw sa akin yon. Hindi pwedeng ang anak ng demonyo ay maging anak ng Diyos. Tayong lahat ay makasalanan, therefore we are all children of the devil, according to John 8:44. But as many as receive Him, John 1:12, He gave the right to become children of God. Now, hindi lahat ng anak ng Diyos pare-pareho. May distinction din. Mayroong mga anak ng Diyos na suwail at pasaway. Mayroong mga anak ng Diyos na masunurin. Paano nyo malalaman ang pagkakaiba ng dalawa? Mayroong distinction. Ano yung distinction? Ang sabi rito, yung pagpapala ng Diyos sa buhay na mga masunurin, makikita ng lahat. Nakita niyo yun? Makikita ng lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay. So isa sa mga bagay na dapat makita yung kasaganaan sa ating buhay. Sabi ng Bible, pararamihan niya ang inyong mga anak at mga hayop at pasasaganain ang ani ng inyong bukirin. Ano pa? Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga ninyo kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang. Sa halip, kayo na ang magpapautang sa ibang bansa. Isang distinction, isang palatandaan, hindi ka na mangungutang. Sa halip, ikaw na yung magpapautang. Alam po ba ninyo, maraming mga mangungutang, mahilig umutang. Pag hindi na nakabayad, nagiging aswang. Ano ibig sabihin ng aswang? Hindi na sa'yo makatingin ng direkta. Ang ganda ng damit, naka-makeup naman. Pero pag may utang siya, hindi yan makatingin ng direkta. Andiyan ho ba kayo? Hello? Iyan ang problema kung hindi tayo papasok sa kingdom dimension. Ano pa? Gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. You become the leader, the head, you're not the tail. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos. Inulit na naman yung kondisyon. Pagsunod, pagsunod, pagsunod. Ano pa? Huwag ninyong lalabagin ang alinman sa mga sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh. Ni sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Mga kabataan, makinig kayo sa akin habang bata pa kayo. Iprograma nyo na ang kalooban nyo, ang sarili nyo, ang isipan nyo, na alamin, sundin ang kalooban ng Diyos. Kasi pag tumanda na kayo, ang hirap ng sumunod. Marami na kayong katwiran. Kaya sabi ng Bible, train up a child in the way that he should go, so that when he's old, he will not depart from it. Ecclesiastes chapter 12, remember your Creator in the days of your youth. Kabataan pa lang, makinig na kayo, sumunod na kayo. Bakit isang araw pag nagtatanggalan ng mga ngipin nyo, pagkalbo na kayo, sinasabi na ng Diyos, ito gawin mo, kulang na ng oras ang buhay mo para iparanas ng Diyos
angkas sa ganaang kaakibat ng pangako niya sa mga taong susunod sa Kanya. Hello? Sa mga kabataan, makinig. Huwag matigas ang ulo. Bakit kinakailangan nating sumunod? Kasi ang sabi ng Philippians 3:20, our citizenship is in heaven. Yes, we are living in this world called earth. We may be a Filipino citizen or may dual citizenship po tayo or senior citizen. But never forget that as a believer of Christ, you are a citizen of heaven. And if you are a citizen of heaven, mamamayan ng langit, maski dito ka sa lupa nakatira, if you are in right standing as the citizen of heaven, mga kapatid, magkaroon man ng problema sa mundong ating ginagalawan, because you are a citizen of heaven, God knows how to rescue us. Kaya nga mayroong panahon na kung saan ang lahat ng mga anak ng Diyos ay irarapture sa sandali na kung saan irreparable ang mundong ito. God is going to rapture the church. Bakit? Because you are citizens of heaven. Sa panahon ng crisis, if you're in right standing with God, nagkakagulo, nagkakamatayan sa sakit at karamdaman, you will not be affected. You know why? You are a citizen of heaven. Tingnan nyo ang nangyari ngayong lindol sa Turkey, sa Syria. Yung mga Filipino citizen doon, ano ang ginagawa ng ating gobyerno? Ang gobyerno natin ay mayroong obligasyon na kunin sila. Bakit? Bagamat doon sila nakatira sa Syria, sa Turkey. Dahil siya ay citizen of the Philippines, gumagawa ng paraan ang Pilipinas para kunin sila at ibalik sila dito sa Pilipinas. Kapatid, don't you think heaven will not do something sa mga sandali na pangit ang nangyayari sa mundong ito? Your citizenship is in heaven. Yes. Tatalakayan ko to sa susunod na linggo. Isang minuto na raw kasi ako eh. So please be here. Hindi pa ako tapos rito. I am telling you, there is a state of life in the life of a believer na pag nakapasok ka, I shall lack nothing. Ang sarap mabuhay sa mundong ito na hindi ka na nangangailangan sapagkat on or before time na kailanganin mo yan, heaven is releasing what you need. Tayo lang tayo tumayo. Hallelujah. Lord God, we thank you for the time that you've given me to preach to your people the truth about the kingdom of God. Ilang linggo na since January that your people have heard about this series study about the kingdom of God. Today we're giving emphasis about those evidences so that maging malinaw sa bawat isa kung ang paghahari nga ng Diyos ay nasa amin na o wala pa. Lord, I pray for wisdom, knowledge, and understanding to come upon each and every one of us. And I pray, Lord God, that every word, I pray that every principles, lalo na ngayon, Panginoon, for the last 15 minutes of this preaching, binigyan mo ng emphasis, oh God, it's our obedience that will bring us, that will enter us, oh God, into kingdom dimension. Today, I pray, bawat puso, bawat isipan, magdesisyon mula ngayon, that we're going to commit ourselves to know your will and to do your will. At sa sandali na ganyan ang commitment at gagawin namin, we are expecting that by your Spirit and that by your word, we will be able to enter into this kingdom dimension by which, maski nandito kami sa mundo, hallelujah! Lord, hindi mo kami pababayaan. Ang buhay namin ay back up ng kaharian. Let the reality of your kingdom be a day-to-day experience ng iyong mga anak habang nabubuhay dito sa lupa.
Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, lahat ay magsabi ng Amen.